Tamo niining kalibutan usahay kalipay kalisda. Dayad-dayad sa tanan nga mga kauturan, kaabianan nga naga-upod diri sa programa Kamotoran Pagatunan. Sa siningation, no, nag-abi-abi kita sa inyo sa maayong adlaw. Kag samtang magapadayon kita paibalo kita, no, sa kabugusan nga mga kauturan, mga kaabianan nga naga-subaybay diri sa atong programa diri sa YouTube Brother Jonel. May ara kita nga pillar of our church, haligi sa aton iglesia diri sa Lapos Church, no, nga hinali nga nagtariwan. Kag ang studio naton rin ni Brother Jonel ilan, no, nga nagpangabay kita last 2 years ago, mga 3 years na gani, no. Ginpangabay naton nga aton imuon nga ang isa diri ka hulot, no, nga imuon nga studio for temporary para sa sini nga programa, no. So nagaunong kita sa Panimalay Dayalo sa sining pagkatariwan ni mga bita Dayalo sa edad nga 81, Brother Jonel, no. Para sa aton nga pag-unong, maghimo kita sang 30 minutos, 30 segundos mga utod nga kalinong, gusto 30 minutos nga magapangamuyo kita o silent prayer kita. Umpisa subong. Ginong Diyos, sa sining takna Ginoo, nagapalapit kami sa imo balaan presensya. Sa diin Ginoo nga yari kami karon sa ginatawag nga kasubo, kalisod nga muna batyagan karon upod sa mga kauturan, subong man sa Panimalay Dayalo nga nasuban Ginoo tungod sa hinali nga pagtaliwan sa among isa ka pinalangga nga utod, pinalangga namon nga mama diri sa sining iglesia diri sa Lapos. Kami kay Ginoo nagapangabayang ikaw gid maghatag sa amon Ginoo sang kabakod, kalig-on kag kaisog sa pag atubang sining mga pagtilaw kag subong mga kasubo nga amon karon ginabatyag. Kabay Ginoo nga ikaw magpakamayo sa Panimalay labi na gid nga sila karon nagabatas sining mga pagtilaw. Kag samtang Ginoo magapadayon kami sa sining nga programa, amon ginandurawon ang mga ginbilin sa amon nga mga kinaalam nga ginhatag sa ginbilin sa amon ni Mama Bita kag sang iyang pagpalangga sa amon. Gabay Ginoo, ikaw gin magpakamayo sa tanan sa amon sa siningation sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Amen. So welcome diri sa aton nga YouTube channel. Lihog lang, no, like naton Brother Jonel, no, i-share and subscribe, no, diri sa aton nga YouTube channel. Kag i-follow man kami mga utod sa aton nga Facebook, sa aton nga Facebook, no. Ara kita dira. Upod man naton dira si Brother Jan, maabot ang panahon nga ulop danay kami nga tatlo sa Facebook ug sa YouTube, no. Ang kalisod So, may ara ka tamyawan Brother Jonel? Tamiyaw ko dagali ang tanang tao sa San Juan Church under sa leadership ni Major Mark Cordero, no. Thank you again sa amon nga mga kauturan dira. And also gina-greet ko man ang akon nga mga kaupdanan dira sa Riverview Adventist Academy nga naga-support man sa aton nga program subong. So thank you again sa pag-tan-aw ko pa-support sa program naton. Madamong salamat Brother Jonel, no. So sa gyapon ang inyong alaga dire
Brother Giselle Kihong kag ang aton nga sir, no? Brother Jonel Carvalho. Mga bantog ini nga nagapalapnag sa mayong balita, no? Importante di ang mayong balita, no? Kag sa atong technical side, ang aton videographer, Brother Glenn Brian Digado. Kag subong man sa gwapo naton nga partner man, no? Sa Facebook. Kag isa ka bantog nga nagapalapnag sa mayong balita, Brother John Villanueva. Brother John, God bless. Sa pag-umpisa naton magapangamuyo kita. Labing gamanan nga Dios, tagiya sa nga manulang makabuhi, salamat Ginoo, sining pribileyo makatuo naman kami sa imong pulong. Kabay pa nga pakamayo ang amon mga tumalaw karon. Kag ang magalantaw pa lang sa palaboton. Pakamaya kami po ni Brother Jonel, Brother Glenn, sining tion. Salamat sa imo kaayo, in Jesus name. Amen. So mayong adlaw sa tanan kung si Pastor James Rubrico pa niya marimis nga aga. May mga term lang nga mga kuano, no. Sining adlaw Brother Jonel ang aton diri nga pagatunan mo ining ginatawag nga the gospel of the church, no. So isa ini ka importante nga magtupagtulunan ng mga kabiyanan nga sa diin dapat nato ni baloon, no. So ang aton nga kay text Brother Jonel makita sa Mateo 16:18, no. Gambal dira I will build my church, no. So ano bala ini Brother Jonel ang aton nga kuan sini, no, nga pag say sini sa aton nga pagtuon sini nga aga sini ginatawag nga gospel of the church. Okay, so ang aton nga topic subong is the gospel of the church. So balaan naman naton mga kaabiyanan kay kauturan nga isa sa mga institute sang Ginoo nga palaagyan nga mabakilala siya amo ang iglesia o simbahan. Nga ini ginagamit sa Ginoo agod nga mapabalo ang iya kabubuton sa katawhan. So sini nga aga discuss kita sa mga butang nga nanungod kung ano giman balang iglesia, Brother Israel. Kaya madamo gamba iglesia, isa ni ka lugar or isa ka room or isa ka dako nga establishment or institution nga ginasudlan sang mga katawhan. Pero nang taon ta kung ano giman balang ginahambal sang Biblia nahanungod sa isa ka iglesia. Okay. So diri Brother Jonel naghahambal, no, nga ang definition sang ginatawag nga iglesia bala ina makuha nato, no, makita naton sa Acts, no, sa binuhatan kung mayara ka mo dabalaan nga kasulatan mga utod kag mga kabiyanan namon ina makita sa Acts, no, kung sa English pa kung sa iligay nun binuhatan sa kapitulo 19:32, no, kung nato nini basahon diri sa iligay nun nga pagbadbad 32 ari na. Karon ang mga tao dito nagkinagamo gid. Ang iban sa ila may ginasinggit nga isa ka butang, pero ang iban lain man ang ila ginasinggit tungod nga wala nga ang kalabanan sa ila wala na kay balo kun nga nagtelepon sila. So may ari diri nga ginatawag nga gathering, no, o assembly sa amo sini nga sitwasyon, no, diri sa may Acts chapter 19 verse 32 kung padayonon ta pagan 39 kag hasta sa 41, may mga regular nga mga pagtelepon ang mga pamuluyo dito sa sina nga mga pagtililipo, no. So ang eklesya ni Brother Jonel, ano ganina Brother Jonel, may idea kasi na? Okay, so kung magsiling kita nga iglesia dira na naghalin sa Greek or Griego nga word o kung pulong nga naghahambal ng eklesya, it means a people called out of. O kung amang mga katawhan gintawag halin. So kung mahambal kita kay Pedro gintawag halin sa kadudulman pakadto sa kasanag sang kamaturan sa Ginoo. So mud silingon maghambal kita nga iglesia o kung nagahalin sa iglesia nga Greek, it means a group of people or a gathering. So hindi na siya naghambal Brother Israel nga do isa lang saya ka establishmento o kung isa lang siya ka building ang iglesia, kundi ang hambal sa Biblia it is a group of people nga nagasimba sa Ginoo. So may na Brother Jonel, thank you gid sa pagdugang sa pagpatag nanungod sini, no. So manataga naman kita nga ang iglesia hindi na siya sila nga tinukod, no, o kung building, no. Ini isa ka pagliliupod sang mga katawan
nga nagatuo sa aton nga mahal nga Dios, no. So lantaw naton diri ang sunod diri Brother Junel, church local, a company of Christians in one area working together. So makita nato na sa Roma 16 paborito ni sing iban ko nga mga kilala nga teksto, no. So sa iban nga translation lain man ni, no. Sa diri nga translation lain man. Ambal diri magkamustahanay kamo bilang mag-ulutod kay Kristo. Ang tanan nga iglesia nga iya ni Kristo nagapangamusta dira sa inyo. So but silingon sa kada mga kaiglesianan o local church, no, may ara nga pag-abi-abihay, no. Sa iban ni abi-abihay nga balaan nga halok, no. May iban nga terms ini, no. So diri may ginatawag nga Christians in one area working together, Brother Junel, no. So may madugang kasi na Brother Junel. Okay, so masiling naton nga magsiling kita nga iglesia, it doesn't only refer to the church in general, but also it can also deal with the specific. But silingon mga gagmay o kon nga mga specific churches nga miara sa nila sa mga tao man nga nagather dito. Kag ang ila gina-highlight dire is the relationship nga gina-build sa katawhan dira sa specific church nga muna ganihan bali Paul gina-encourage ganang mga tumulo, especially Israel ang mga bag-o sa pagtuo nga mag-abi-abihay sila agud ang ilang relasyon maging mabakod pagid. Kaya ang pagtulok ni Pablo sa iglesia hindi isa ka tinukod kundi it is a group of people nga nagagather sa isa ka specific place. Sa diri sa aton nga case sa Romans 16:16 in a local church. Oo, so ang isa pa diri ka teksto nga nagapahayag Brother Junel makita sa naunang Korinto kapitulo 1 bersikulo 2 nagapangamusta sa iglesia sang Dios dira sa Korinto. Ginpain na kamo sang Dios agud mangin iya tungod sa inyo paghiusa kay Kristo Jesus. Ginpili niya kamo nga mangin iya mga katawhan upod sang tanan nga nagakilala sa aton Ginoong Hesukristo sa bisan diin nga lugar. Siya Ginoo naton tanan. Hamakin mo, no? O bisan diin nga lugar kun diin may pagtilipon Ginoo gid siya naton, no? So amo ni sa ang definition sang ginatawag nga church, Brother Junel, no? The church is the people of God, no. So amo ni siya ginpatag na sa pinatag ni sa aton, ginpatag ni naton wala lang dugay, no, nga tandaan naton magambal kita nga iglesia o kun church, no, is a people of God. So sunod diri ang pag-describe Brother Junel sa the church describe, no. Paano natin ma-describe ni Brother Junel, no? Okay, so ang first nga description sang Bible sa iglesia is ang iglesia na may ara na siya nga head or leader. So the only head or the leader of the church is Jesus Christ himself. So amo na gani ginhambal dira sa Ephesians chapter 1 verse 22, mga taga-Efeso, no? Oh, sa Din paidalom sang Dios ang tanan nga butang sa gahom ni Kristo. Kag ginhimo niya siya nga pangulo sang tanan nga butang agud mabuligan niya ang iglesia. So makita naton diri, no, nga si Kristo mo ang ulo, no, over all things, no, sa iglesia. Siya ang head, Brother Junel, no. O may dugang ka na, Brother Okay, Junel? so amo na gani makita naton nga we don't have a human leader, but instead si Ginoong Hesus amo aton nga leader in everything. Amo na nga dapat kita nga maghiusa as a people agud nga mano naton ang ginatudlo sa aton nga pangulo, which is Jesus Christ. So is Jesus Christ nga maghigumaanay kita agud nga ang gugma niya ma-reflect sa iban pinagi sa aton. So ang ikaduhang description sang iglesia is the church is the body of Jesus. So kung si Jesus ang ulo sang simbahan, ang simbahan amo ang lawas ni Ginoong Hesus. So basahon to Brother Junel sa may Ephesians chapter 1 verse 23 o kung Episo kapitulo 1 bersikulo 23 nga amo ang iya lawas. Ang iglesia ang kabukusan ni Kristo nga amo ang nagapuno sa tanan-tanan. Makin mo, no? Amo ni siya ang ginatawag nga kung siya ang napsikan ni Brother Junel, no, sa aton mga kabyanan nga ang ulo amo si Kristo kag ang lawas amo ang mga iglesia nga kauturan. So simple nga pag-astar na mga Brother Junel, no. Oo. Kag makita man naton Brother Israel nga kung ang lawas kung ang simbahan lawas ni Kristo, but silingon may lain-lain kita nga function. Kaya ang lawas nga lain-lain nga pangkamot, may tiil. So subong man nga ang lawas nagalain-lain, the same function is in the church. Nga ang tanan nga mga kauturan nga ara sa iglesia, may lain-lain man sila nga function nga nagapati sa sugo sang head
who is Jesus Christ. So amo na siya. So ikatatlo is the church is described as the temple of the living God. Oh, of God. So makita naton ina mga utod no sa teksto no sa Ephesians chapter 2 verse 19 to 22 no. Malawig-lawig ini no. Gani karon kamo nga mga hindi Hudiyo, hindi na kamo taga-iban nga lugar o kon mga estranghero, kundi mga kasimanwa na sang mga katawan sang Dios kag mga miyembro sang pamilya sang Dios no. So amo ning ngambal diri. Kita nga mga tumuluo pareho sa balay nga ginpatindo gari na. No, na-explicar tanan ni Brother Jonel no, ang iya pundasyon nga bato amo si Kristo. Kag ang iya mga haligi amo ang mga apostoles kag ang mga propeta. Kamo amo ang iban nga mga parte sang balay. Paagi kay Kristo ang tanan nga parte sang balay nagaalangot agod mangin balaan nga templo para sa Ginoo. So grabe Brother Jonel ang pag-establish no sa ginatawag nga iglesia no, midugang ka. So makita naton nga the foundation is Jesus Christ, kag ang head amo man si Jesus Christ. So amo na gani nga when we speak about the church as the temple of God, makita naton nga hindi lang ni siya relationship nga naga-build sa sulod sa iglesia, but it is also an ordained place nga kung saan naga-reign ang Ginoo. So amo na gani when we go to church, dapat kita maging respetuhon naton ang kung sino ara dira. Hindi lang na siya nga kita-kita lang dira, because the presence of God is there. So dapat naton pagapamalandungan kag pakabalaanon ang lugar nga na bangod ang Ginoo nag-aara iya presensya. So thank you Brother Jonel no, sa pagdugang nga pagpatag sa ikapat diri Brother Jonel. It is part of God's eternal plan no, ang pag-describe sining iglesia no. Makita ta na sa Ephesians chapter 3 verse 10 to 11. Agud paagi sa iglesia mapakita niya subong sa mga pangulo kag sa mga may otoridad sa kalangitan kung ano gid ang iya kaalam nga iya ginpahayag sa nagkalain-lain nga paagi. Sa verse 11, ini amo ang iya plano bisan pa sang una kay natuman na niya ini paagi kay Kristo Jesus nga aton Ginoo. So may plano sa Brother Jonel no. Ang plano yan ni Brother Jonel? So ang plano sa Ginoo, it's the plan of redemption. Amo na sa ang plano nga ginhimo nila, wala pa natukod ang kalibutan agod nga maka-offer sa kaluwasan sa tanan nga mga tawo nakasala. So amo na gani mga kauturan, the church is very important sa Ginoo, and it has a vital or pinaka-importante nga role in reaching out sa mga tao nga wala pa nakabalo sa gugma sa Ginoo sa ila. Yes. So amo na sang isa sa pinaka-importante nga function sa isa ka iglesia, amo ang pag-deliver sang message about sa gugma sa Ginoo. Amen. So thank you Brother Jonel no. So ari nakita sa itatlo diri nga punto nga pagatun-an naton anungod sining the gospel of the church no. Gambal diri the church defiled no. Magambal kita defiled na nadagtaan nadagtaan no. Makita ini naton diri Brother Jonel sa Matthew chapter 13 verses 24. Kung yara mo da Biblia mga utod 24 hasta ni sa chapter verse 30 no, manawig-lawig ini nga pag no. So aton lang ini nga tagaan sang gamay nga pag basa diri sa verse 24, nagpadayon si Jesus sa iya pagtudlo sa mga tao paagi sa paanggid. Nagsiling siya ang paghari sang Dios mapaanggid sa sining istorya. May tao nga nagasabog sang maayo nga binhi sa iya duta. Sa pagkagabi, samtang ang mga tao nagtulog, ang iya kaaway nagkadto dito kag nagsabog sang liso sang bugang kag nagpauli. Sang nagtubo ang trigo kag nagpamunga, nagtubo man ang bugang. No, do mga siot-siot mga kwandang hinamon. Gani nagkadto sa iya ang iya mga sulugoon kanang siling. Hindi bala maayo nga binhi ang aton ginsabog sa duta? Diin nagalin ang mga bugang. Nagsabat siya, ang kaaway amo naghimo sini. Gani ginpamangkot siya sang mga sulugoon. Gabuton bala namon ang mga bugang. No, muning ambal diri sa verse 29. Nagsabat siya, hindi lang kay basi magabot ninyo pati ang trigo. Napabayin nyo lang hasta magabot ang tig-alani. Sa tig-alani, suguon pa ang mga manok ani nga panggabuton anay ang mga bugang, kag bugkuson agod sunugon. Pagkatapos ipatipon ko sa ila ang trigo.
kag dalon sa akon butika. So anong ambal mo sini Brother Junel, no? Okay, so gonna speak ini about sa parable ni Jesus about sa wheat and the tares. So makita naton, this is also teaching about in the coming time nga may mga tao man nga himo nga instrumento sang kaaway kay ang explanation dadan sang Ginoo ni Ginoong Hesus dira sa mga bugang da sang trigo. Ang trigo amo na iya katawhan. Kagang bugang amo ng katawhan sang kaaway nga nagadto sa gabi, naging sabog na siya good mahalitan. So sa iglesia mga kauturan, hindi kita kahambal nga ang tanan nga mga tawo nga nagadto sa iglesia matutuon nga nagasimba sa Ginoo. Kaya mo ning hambal sa aton sa Mateo 13 nga ang may mga butang nga may mga tao nga ginabutang ang kaaway agod nga labugayon ang iglesia agod hindi sila ka-focus sa Ginoo. Okay, sa ikaduha amo ning ginahambal nga the apostasy described. Kung sila nga mag-apostasy nagtalikod sila sa matuod or mataro nga pagtulunan sa Ginoo. So ini makita mga kautoran sa unang Timoteo kapitulo 4 bersikulo 1 hangtod 3. Okay, matag nga ginasiling sang Espiritu Santo nga sa uli nga mga inadlaw ang iban magatalikod sa ila pagtuo sa Dios bali gali Ragid. magapati sila sa mga pagpanudlo sang butigon kag malain nga mga espiritu. Ina nga mga pagpanudlo ginatudlo sa mga tawo nga manugdaya kag butigon kag wala ginakonsensya tungod nga kontrolado sila ni Satanas ay abaw, no? Ginatudlo nila nga malain ang magpangasawa ay abaw kag may mga pagkaon pa sila nga ginadalian. Pero ang pagkaon nga ini ginhimo sang Dios agud kaunon nga may pagpasalamat sang mga nagatuo kag nakaibalogid sang kamatuoran. Okay, makita naton mga kauturan kag kaabyanan nga ini nga paglisa sa pagtuo makita naton nga naga-amat-amat nga nagasulod sa iglesia. Kaga mo na ang hambal dira ni Pablo kay Timoteo nga ini nga mga tao gingamhana sila sang kaaway. Amo na gani mga kauturan makita naton nga makahambal kita nga ang isa ka tawo nagasimba duwala gid ga ya kabuhi. Mga kauturan amo na ang isa sa mga challenges nga gina-face naton kay the devil is also working nga mag-agod nga ang katawan. Kag makita naton ba rin subong sa palibot naton. Tama. Nga miskan hindi lang sa specific nga isa ka simbahan, actually sa bilog nga kalibutan, tanan nga relihiyon, there is a decline or may pagnubo sang mga tao, sa numbers ng tao nga sa nagasimba sa Ginoo. So amo na especially sa pamatanon. So makita naton mga kauturan nga ginaamat-amat sang kaaway ginapabugnaw niyang gugma sa sulod sang iglesia agud nga hindi na makapadayon ang mga katawhan sa pag-alagad sa Ginoo. So amo na makita naton mga kauturan nga nagsugod ini sa 1st century pa. Even Jesus sa nagdugay na sa pagsugod gid sa iglesia, yung sugudan na sang kaaway nga matamat ni siya nga atakihon kagang hambal dira sa damo nga mga tao ang hambali gani ni Pablo Brother Jezreel. Nagabayo sila sang karnero pero sa sulod gili nila mga lubo sila mga nanukob. So amo na mga kauturan nga nagapangdaya sila. May mga pagtudlo sila nga kuno abi kung hindi pa sa Biblia do chapter siya pero kung pagsadihan mo nagapatalang sila gani sa tao. Kag amo na siya gamat-amat siya hasta nagdamo pagid kag subong Brother Jezreel may ara kita nga 38,000 nga mga denominations mga kauturan. Damo na lagi no. So tani isa lang na yang ginatag sa Ginoo nga church sa aton mo. So subong nga nagdamo na mga 38,000 no. So mo ina ang gatawag nga the church defiled no tungod sining nadagtaan nga iglesia nag-apostasy Brother Junel no. Kag nagadamo ini no. So isa lang na din nga nagasugid sang kamatuoran. So ang isa pa gid ka punto nga tun-an naton mga kauturan kag mga kabyanan no amo nagnatawag nga church, the church today no. Ano ba lang iglesia karon Brother Junel no? Okay, so hambal dira sa Mateo 16:18 which is our key text sa buka pagtuon. The church today has never ceased to exist. Both silingon miskan ano ka atake sang kaaway sa gihapon, the church remained until now. So, ara sa gihapon, so ano hambal Brother Jezreel sa Matthew 16:18? Kag tungod sini gintawag ko ikaw nga Pedro, nga kon sayuron bato.
Kag sa sini nga bato pagatukuron ko ang akon iglesia. Kag bisan ang gahom sang kamatayon hindi makadaog sa iya hamakin. So amo na mga kauturan nga miskan ano ka bayo sang kaaway sa ditasyon sa tanan-tanan nga makita naton nga do hindi nagikatindog. Rest assured mga kauturan, kung ara ka lang sa sulod sa iglesia, God will be able to sustain. Amo na ba register dumduman ko ni ang story ni Noah. Nga kung makita naton nga grabe nagitong tubig nga ara sa sulod. Pero as long as they're inside that ark, safe sila. Sa amo mo na mga kauturan, hindi kita mag-aluya kung may makita kita nga mga problema o kung nga mga ano sa aton nga sulod sa iglesia, kaya mo lagi ng safe place naton nga masustain kita sa Ginoo. Other than that, kung magwa kita gid ang perdi. Mga kauturan. Ara na tada, dason magwa pa na. So amoy na mga utod no, ang iglesia karon nga naga-exist no. Kag ang ining nga iglesia gin tukod sa malig-on nga bato no. Kag balantaman nga ang bato amo gid si Kristo no. Kag bisan ang gahom sang kamatayon hindi ni makadaog sa iya. So ang sunod nga point ta diri is the church and you. Ang iglesia kag ikaw o kon ako no. So ang diri Brother Junel, ang hambal dira ang iglesia nagasunod sa puro or pure gospel of Christ nga wala siya nang dagdaan. It's a pure gospel of Christ which is the teaching nga wala na sang iban pangalagyan sa kaluwasan hindi kay Ginoong Hesus kag ang pagpati sang tanan niya ginhambal amo ina ang pagtuman sa kabubuton sa Ginoo. Kag makita ina naton sa Acts chapter 2 verses 38 to 41. So ang balri nagsiling si Pedro sa ila ang tagsa-tagsa sa inyo maginulsol sa inyo mga sala kag magpaubawtiso sa ngalan ni Hesukristo kag dayon mapatawad ang inyo mga sala kag mabaton ninyo ang regalo sang Dios nga amo ang Espiritu Santo. Kay ini nga Espiritu Santo ginpromisa para sa inyo kag sa inyo mga anak kag sa tanan nga tawo nga didto sa malayo sa tanan nga tawgon sang Ginoo nga aton Dios nga magpalapit sa iya. So kung padayonon ta panginadri madamo pa ang mga ginpahayag ni Pedro sa pagmamatuod sa ila sang iya nga ginpangambal. So amo ni ang ginahambal diri sa Acts kon sa Mateo kon sa Dinakatan. Obey the pure gospel of Christ, Brother Junel, no? So, ang ikaduha mga kauturan is the Lord will add you to His church. Acts 2:47. 47 nagahambal diri kag sige ang ila pagdayaw sa Dios naluyagan sila sang tanan nga tawo adlaw-adlaw ginatugang ang Ginoo sa ila ang mga tawo na iya ginluwas damo ang ila natugmawan di Brother Junel, no? So sa mga nagapamati da sa amon subong ang Ginoo ginagapili sa aton sa pagsunod sa iya. So mga kauturan kung nabatian yung ganing pulong sa Ginoo nga naga-convict sa inyo amo tingog sa Ginoo nagano sa aton nga to seek more amo na gani aton Brother Giselle no ang kamatuoran dapat pagatun-an din naton in order for us to hear the specific message nga ginahambal sa Ginoo sa aton. Kag itatlo mga kauturan, the church will be what? Will become a disciple of Jesus Christ. Kita mangin disipulo ni Ginoong Hesus. Kihambal da sa Mateo 28:18 ug 20 nga amo nang Great Commission Brother Giselle no sang nagkayab na si Ginoong Hesus ginhatag yang tanan nga otoridad halin sa amay ginhatag sa anak kag ginhatag man sa aton agud nga palapnagon nini nga mayong balita sa tanan. Amen. Amo na aton nga misyon mga kauturan. Na kung ara kita gani sa iglesia, wala lang kita nagapungko kag gapuli lang ta pagtapos. Kundi gintagaan kita sa Ginoo sang balaan nga pribilehiyo agud nga pagabitbiton nini nga mensahe nga sa iban man ihatag paluwasan nga gitanyag sa Ginoo sa aton. I-share naton ang ining sa isang kamatuoran, no? Kag ikabuhi man naton, no? So locate local church of Christ, no? Isa man ni sa mga kinahanglan naton nga pangitaon, no? Ang matuod gid nga iglesia. Makita man naton mga utod kung kamo makabukad kamo yung sa inyong Biblia sa Acts chapter 2 verse 42, no? So ang sunod diri Brother Junel, be simply a Christian, honor Christ, no? So kailangan mangin simple lang kita nga bilang Kristiyano kag i-honor naton si Kristo sa Acts chapter 11 verse 26. Pwede niyo man na mabasa. So you can be just a Christian. So kailangan kung Christian kita, nagasunod kita kay Kristo, no?
So the gospel of the church, no? So the churches of Christ greet you, no? So ang Romans chapter 16:16 nagbiyabihay isang balaan na halok Brother Jonel, no? So mo sa ang aton nga pagtulunan in summary o in kwan Brother Jonel kasi may dugang ka. So makauturan Sa pagtapos. Romans 16:16, we are greeting everyone nga nagapamati subong kag nagatuon naga-seek sa mga matuoran, no? Nga kabay pa kuntani that we be able to discern everything nga ginatanyag sa Ginoo sa aton, because the church is one of the agency nga ginagamit sa Ginoo sa pag-reach out sa tanan. Kag isa ka pribilehiyo mga kauturan ug kaabiyanan nga mangin involve kita sa ining service nga ginhatag sa Ginoo sa aton. Because I think, Brother Jessel, this is the most honorable mission nga ginhatag sa Ginoo sa aton, nga nag-partakers kita sa iyang buluhaton. Kung gawobra kita dire sa kalibutan nga may sweldo kita nga nagadula, the salary nga ihatag sa Ginoo sa aton at the end will be the life nga mangin kaupod siya sa langit ag sa bagong duta nga iyang paghimuon. So mga kauturan, this is the gospel of the church. The church is not only a building, but rather it is the people inside who worship Jesus as the head, and they become the body sa pag-minister sa iban. So, salamat gid, no, Brother Jonel, sa pagpathag sini. Kag salamat man sa mga kauturan naton kag kaabyanan nga wala nagauntat sa pag-unong sa amon diri sa sining aton programa nga matunan pagkatun-an. Kag ang iglesia Seventh-day Adventist Church nag-tamiyaw gid sa inyo, no? Nga maayo gid ang aton nga Ginoo, nagapangimbitar sa aton nga magpalapit kita sa iya. So kabay pa, no, gamay na gid lang atikang sabadista kana, no. So sa pagtapos ini magpangamuyo kita pangabayon sa aton si Brother Jonel. Let's pray. May naman nga balaan Diyos sa mga langit, Ginoo. We thank you for this wonderful time of gathering us this morning. Thank you sa opportunity, Ginoo, sa pagpamalandong si Balan nga pulong. We're praying especially for our viewers nga nagatanaw subong. May it be, Lord, that the Holy Spirit will be in their hearts and minds nga magpatpat pagyan, Ginoo, sining mga pulong nga amon gin tun-an subong aga, Ginoo, nga sining nga adlaw nga magiyahan kami kabubuligan nga maintindihan ni namon kag labi na gid maaplikar sa amon nga kabuhi. Giay kami subong atakna, and as we continue to serve and glorify your name, kabay pa kuntani ka magapadayon sa pagpakamaayo nga paggiya sa amon. Tara mo ginampo Ginoo ginatugyan pud sa kapasayloan sa amon mga sala sa ngalan ni Ginoong Hesus amon personal manluluwas. Amen. Amen. So thank you gid sa tanan nga nag-upload sa inyong programa. Kita na kita liwat. God bless us. Bye-bye.